kayo ang lugi. I just say it in a sense na, I don't know, yung mga pastor na nakakalungkot, ang mga kasamahan namin ngayon, dati, wala na sa ministry. Kapag kinukumusta mo yung mga pastor na ito, parang, so hindi ko na kaya. And sometimes, wala akong nakakaunawa sa kapwa pastor, kundi kami rin mga pastor. And ito po yung minsan damdamin namin na hindi naman namin basta-basta masabihan yung isang member kasi nga parang hindi appropriate na mag-iiyak ka doon sa isang brother or brother. Si pastor iyakin. Kaya, madali na magpatawa sa amin, pero madali din ko kami umiyak. Tinan niyo ako. Pag pinag-uusapan na ang buhay, pastor, talagang lahat ng karanasan, masabi namin naranasan namin. Kaya sa biyaya na lamang ng Panginoon, nakikita ninyo na nakapagpapatuloy na naglilingkod ang inyong mga pastors. So receive them as gift from God. Ephesians 4:11, nabasa na po natin kanina. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the full measure of the fullness of Christ. Second, to honor the man of God is to obey them and submit to their authority. Now, what authority? Ano bang authority mayroon ng pastor sa inyo? Ang isip kasi natin ng authority parang kagaya sa gobyerno, parang kagaya ni mayor, parang batas. Pag sinabi, ang sabi ng hari, hindi nababalik. Parang ganun ang konsepto natin sa authority. But it's different sa biblical authority. Hebrews chapter 13, verse 7, it says, obey your leaders and submit to their authority. Look at this. Why? They keep watch over you as men who must give an account. Kami palang mga pastor ay magbibigay ng account. Magsusulit kami ng aming ginawa paglilingkod. Obey them so that their work will be a joy and not a burden. Sino po bang pastor ang natutuwa na ang kanyang mga member nagdi-disobey? Mga pastor, natutuwa ba kayo pag may nagdi-disobey? Isa nga lang ang tunot ng noo, grabe. Sabi ng Bible, obey them so that their work will be a joy. Napakaganda ho na nagsiserve sa church na masaya. Amen. Amen. Alam niyo po, iba ho ang atmosphere ng church na masaya. Hindi masaya dahil may happening, kundi dahil ang katotohanan at ang kalooban ng Diyos naghahari sa loob ng iglesia. Amen. So, obey them that their work will be a joy, not a burden. Alam niyo ang isang pastor na heavy burden? Ba't niyo ako tinitingnan lang? Hindi ba ipita mo ka? Alam niyo, meron kami ninong sa kasal.
Pastor Edelberto Cruz ng Assemblies of God, San Carlos City. Namatay na po siya. Hindi ko makakalimutan ang pastor na yun dahil huli kong attend sa San Carlos from the place of my wife. Sabi ng MC, tawagan na po natin si Pastor Cruz para sa pusaminsan. Nagulat ako. May dalawang matitipon ng mga worker na binitbit si Pastor. Kasi si Pastor Edelberto hindi na makalakad. Binitbit sa kanyang upuan katabi ng pulpito. Sabi ko, talaga hindi na makalakad. May edad na, may 80 na siguro. But this pastor still preach. Tapos, sabi ng isang nagbuhat, buksan natin ang ating Bible sa kapitulo, versikulo, ganito. Siya ang nagbasa. Tapos sabi niya, Pastor, tapos na po. Hindi ko yung microphone kay Pastor. May scripture rin siya. Lahat na yun, nagsaysay na siya ng mensahe. Pag amen niya, pag prayer, bitbit ulit siya, diretso na sa higaan niya. Kaya si Pastor. Sabi ko, aabutin pa ba natin mga pastor? Kung burden, next Chuseok, alam niya itsura namin. Pero kung joy, brother, Mr. Brother, nakita tayo last week, pasensya ka na. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be no advantage of you. Alam niyo kung bakit? Pag-burden ng pastor. Minsan, naiihingan niya yan sa pag-message. Lalo pag ang pastor kulang sa KSP, kulang sa pagmamahal. Kaya pag nakapitaw ng salita yun, kayo, saan si pastor? Paano ba kayo din na isang linggo, hindi na kumakain yun? Kaya, ganun na nasabi. Tapos sabi, Pastor, okay ka lang? Hindi ba sasabihin na hindi ako okay, Brad? Laging okay yan. Brad. Natatag yung mga pasarin na kahit wala na yan, meron pa rin yan. Okay, what authority? The Greek word is exousia. Ano bang authority ito? 2 Corinthians chapter 13, verse 10. This is why I write these things when I am absent, sabi ni Paul. That when I come, I may not have to be harsh in my use of authority. The authority that the Lord gave me for building you up and not for tearing you down. So, ang autoridad ng pastor sa mga member ng church is to build you up. Lahat ng mga bagay na magpapalago sa inyo, sa Panginoon, autoridad dyan ng pastor. Kapag isang mananampalataya, hindi nag-aakit sa church, nai-involve na sa gawain ng mundo. Pag sinabihan kayo ni Pastor, authority niya yun kasi pananagutan niya yun. Sinong ama ang natutuwa na ang kanyang anak ay manatili sa kalagayang hindi may kakabuti sa kanya? Huwag ko kayong magagalit kapag kayo ay pinapalong ni Pastor. Alam niyo minsan, pag ang pastor ang tumatawag sa kaya ang sadya ni Pastor. Mag-message sa Facebook, sin na, walang reply. Sorry, may isang member kami, tawag kami ng tawag, hindi sumasagot. Yung pala patay na. Nangyari po yan, engineer sa Samsung. Namatay siya. Sunday, hindi umaten. Tinawagan namin. Paano nangyari? Hindi sumasagot. Yung
pala patay na. Kaya pag ang member ko tumatawag ako at hindi sinasagot, alam na nila. Tumatawag si Pastor, sagutin niyo po. May mahalaga lang pong bagay yan na sasabihin sa inyo. So, building you up, not for tearing you down. Alam niyo po, kapag ang pastor ay, ang ginagawa niya ay tearing you down, hindi na ako pastor yun. Kasi ang pastor, ang autoridad niya is to build you up. Yan lang mo ang autoridad namin sa inyo. To build you up, not to tear you up. Ngayon, pag parang, pag ako pastor, bakit parang, pati member ko isod na sa akin, there's something wrong. Kaya minsan, makita ninyo, nakakarinig kayo, isang pastor nag-resign. Tama naman yun, pahinga muna, kasi baka hindi na ano talaga ang kanyang... hindi na okay. Lately, si Pastor Driscoll sa US, he stepped down. Sabi niya, there is something in me that I know that will not glorify God, so I need to step down. Another. In what area do I need to submit kay pastor? Sa man of God. In what area? Kasi ang akala kasi natin lahat, generalization, lahat na agad. Lahat ba isasubmit ko kay pastor? Ano pong area ng buhay ko ang sakop ng otoridad ni pastor? Number one is faith. Kapag may kinalaman sa inyong pananampalataya sa Panginoon, otoridad yan ni pastor. Amen po ba yun? Amen. Halimbawa, kausap mo si pastor. Ang iyong sinasabi na parang nahalata ni pastor, parang iba na ang sinasabi mo about faith. Nadidiscern niya ni pastor, siguro nakikinig ka ng ano, ang dating daan na. Brad, itigil mo yan. Hindi ka lalago dyan. Autoridad ko yun. Why? Napupoison yung mind nyo. I heard one pastor, he confiscated all the laptops of his members. Bakit? May mga symptoms arises na talagang may problema. Kaya sabi nga, as for me, in my mouse, we will serve the Lord. Bakit? Ibang member, iba-iba na kiniklik. Critical na. So, sarap talaga ng tao na kapatid. Faith! Kung ito ay nag-i-endanger sa faith nyo, autoridad po ni pastor yun. And we pray to God na magpasakop kayo doon. Second is ministry. Kapag pinag-usapan ng ministry, unang-una po na may autoridad talaga niya ay si pastor. Amen. Pero hindi pwede yung, dahil ako may authority niya, ako na ang ushering, ako na ang song leader, ako na ang preacher, ako na lahat. Hindi po yun. But I mean, at least sa pag-flow ng mga ministry, how it works, how it organized, ipaalam nyo naman kay pastor. Hindi po, ang music ay hindi po iba. Ang nangyayari kasi parang sa loob ng church, parang ako ang head dito ng music, ako ang head dito. Gusto ko pink ang kulay ng drums. Ipaalam mo muna kay pastor. Pag nag-agree si pastor, ay wala kang problema. Ayaw ba yun? Ano bang kortina maganda, pastor? Bulaklakin? Kung mag-agree si pastor, wala kang problema. It should be synchronized. Mayroong
cooperation sa loob ng church. Do the honor na ini-inform naman ninyo ang inyong pastor sa inyong gagawin. Kasi ipagkakatiwala din naman niya yan sa inyo. Kailangan lang ma-inform natin. Hindi yung pagbalik ni pastor sa linggo, iba na ang kulay. Isang linggo, ginawa niyo lahat yun. Kasi gusto namin surprise si pastor. Faith and ministry. Dalawa lang po yan, mga kapatid. Yan lang po ang otoridad ng pastor sa inyo. Faith and ministry. Sino mapapangasawa ninyo? Pastor will advise. Pero kayo yung magsasabi lang, oo, hindi si pastor. Magpakounsel pa rin kayo. Sino ibuboto nyo? Pastor, ano bang iboto ngayon? Kayo na po yung mamimili na. Pastor, bibili ba ako ng house and lot? Magkakounsel lang sa pastor, pero kayo pa rin yan eh. It's your person and property. Kayo yun, mga kapatid. Pagdating sa property, Brad, ang ganda ng laptop mo, ha? Pwede mga akin na lang yan. Hindi ho gano'n ang authority ng pastor. Amin mo ba yun? Kaya kung gusto mo, ibigay mo. Nakakatawa sa Pilipinas, pastor, bumili ako ng cellphone. Kasi yung cellphone ko, yung screen niya, pawala-wala. Naisip ko ibigay sa inyo. Lumulong ko, nagbigay ka pa. Kaya mo nga, ayaw mo na, dahil hindi mo na magamit. Hirapan mo ba si pastor? Pastor naman, dala-dala sa repair. Magkano po pa repair? 3,000. Ito, abungan pa. Ano po ito? Karanasan sa Pilipinas. So, wala kami sapatos na. Diba? Pastor, galing sa bayan, papunta sa barrio. Pastor, huwag na kayong masahe. Sakay na kayo sa tricycle. Kaya lang po na, doon kayo basta itaas sa tricycle. Siguro nakakarinig kayo ng ganong kwento, di ba? Minsan, para hindi kami masabi na parang hindi nagasa kwentuhan, kung may kwentuhan, ano yung kwento naman, yung nag-visitation si pastor sa isang bahay daw, nagluto ng pritong isda yung nanay. Tapos yung magkakapatid nandun sa, ate, binaliktad na. Kayo tawa kayo ng tawa kami mga pastor. Bible study. Pastor, sandali ka lang kayo sa sala. Mag-aayos lang ako. May peanut po dyan. Kaya na kayo ng peanut. May peanut nga doon sa sala. Pinagsisipan. Sarap. Tapos pagdating na yung sister, sis, ang peanut yun, nasan chocolate? Ay, oo, ano ba yung sneakers kaya, pastor? Ayaw ko lang yung vanilla chocolate. Si Pastor Peter nagkwento niya. Mga members, tawa! Si Pastor naman, sa loob yun, tawa, iyan-iya naman sa loob yun. Mga kwentuhan sa pastor, alam ko madami ngayong kwento. Pero may katotohanan na every joke, there is a grain of truth. Kahit anong joke siya,
may butil po ng katotohanan. Amen. And sometimes, nararamdaman namin yun. Hindi naman kailangan ma-obvious para hindi namin maramdaman. Uy! Brad! Nangyari sa'yo, Brad? Nahurog. Kakagulo na dito. May tempo pa ako, pasensya na. Okay. Honoring the man of God. Honoring the man of God. The man of God is worthy. Pansin niyo po ito mga kapatid. The man of God is worthy of double honor. Ano po daw? Worthy of double honor. 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. The elders to direct. Ang elders po ay isang gamit na salita na sa mga naunang panahon ng mga Kristiyano, ang tawag nila ay elders. The elders to direct the affairs of the church well. Look at this. The elders to direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. For the scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and worker deserves his wages. Kaya alam niyo po, binago ko sa amin yung word ng workers ay volunteers. Kasi biblically speaking, kapag workers deserve his wages. Kaya, yung ginagamit namin ngayon, nasa ship. May paradigm shift kami in a sense na pagtawag ng worker na volunteer. Kasi nga, ang workers deserve his wages. Yun ang worker dito na trabaho sa kumpanya na hindi kayo matanggap ng sweldo. Sige lang sadyang, kitsa na yun. Kulang mo na ng umanan. The workers deserve his wages. Look at this. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. Sa mga pastors po, sino ang nag-preach at nag-teach? Mga pastors. Pas po kamay. Baka may pastor dito na hindi nag-preach. Wala naman, ano? Yung mga nagtuturo daw, yung mga nag-preach at nagtuturo, they are worthy of double honor. And look at the principle of double honor. 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. Another version. Elders who do their work well should be respected and paid well. Especially those who work hard at both preaching and teaching. Respected and paid well. Especially those who work hard at both preaching and teachings. The scripture says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. And in another place, those who work deserve their pay. Principle of double honor. Ito po ay ginawa natin sa secular, ang halimbawa natin ay sa secular yung salary ng mga managers sa secular. Mayroon pong tinatawag dito na upper management world standard per month is 375 pesos, 375,000 pesos sa Pilipinas. Pag ikaw ay upper management ang position mo. Pag double measure times 2, nagiging 750,000 pesos. Yung principle ng double honor. Sa kanyang isang taon, with 13th month pay, nasa 9,750,000 pesos yung kanyang income ng upper management na position. Laki, no?
Amen? Amen. Okay. Middle management, nasa 187 naman. Times 2, 375. And then, standard per week, 93,750 per week. And then, annual, 4,875,000 with 13 month pay. EPS worker, standard. I-correct nyo po kung mali, kung sobra o kulang. 1,340,000. Meron po, okay ba yan sa inyo? Mga EPS? Mababa ito? Mataas ito? Okay. Kung ito-double natin, nasa 2,680,000, ang lumalabas niyan, 670 per week. Sa buong isang taon, 34,840,000 plus bonus at tichikum. Kaya minsan, Pastor, mag-pray mo ko, ma-increase, may bonus ako. Pastor naman, pray naman ang pray. Nalalaman ni Pastor na sinagot ni Lord ang prayer niyo. Pag may bago kayong iPad, salamat. Salamat. At hingi po ako ng survey sa mga pastor. Ito po, magkano po ang tinatanggap ng ating mga pastor dito sa Korea, mga missionary sa Korea. Wag ho kayong ma-shock. Nagawa ko ng survey sa mga pastors. At ang kanilang tinatanggap po, most of the pastors, ang tinatanggap po nila ay below 1 million won per month. Yan po sa survey na ginawa namin, lumalabas na karamihan sa aming mga pastor dito sa Korea, ang tinatanggap sa isang buwan ay mababa sa 1 million. Ang sabi ng isang nag-seminar, ang mga genuine pastors ngayon ay sila ang tawag sa kanila ay mga endangered species. Malapit ng maubos. Yung mga member ko, ay si David, may lalaki ni si Pastor, magpapastor si David. David! What we are saying is this. It's the reality. If our church are full of attenders and not members and not workers. I'm not saying this because we are in need, but because this is the reality. Pero hindi halata sa amin, di ba? Hindi kami nagpapahalata. Pero pag uwi namin sa bahay, ang aming tawag sa Lord, and this is the situation na makita ninyo ang double principle o principle of double honor. Kung madoble man lang yan, tinatanggap ni Pastor, he can survive. He can survive. No. In a double measure principle, it involves also the participation of the whole membership of the church in making disciples and the maturity in giving of its members. Paano ka mag-double honor sa pastor if there is no sufficient contributor o mga giver sa loob ng church?
Kasi may ano po ito, may connection. It needs to work together. Meron pa po ba sa mga members ng church na may issue pa rin kayo sa pagbibigay sa Panginoon? And this is the time to consider niyo po the one qualities of members of the church. He is a giver. Amen. Ang mga Kristiyano ay mapagbigay. Amen. 2 Corinthians chapter 9. Alam natin yan. Sabi ko nga sa amin sa church, bakit every Sunday may nag-i-encourage sa giving? Diba? May nag-i-exhort sa giving. Amen? Kung ilang taon na natin ginagawa yan? 12 years? Hanggang ngayon, hindi pa kayo na-encourage? Ang isang mature na Christian, alam na niya, pagkatanggap niya ng blessing mula sa Panginoon, alam na niya ang kanyang gagawin. Yung hindi pa mature, hindi pa lang sign. Pag mahal niya ang Lord, mahal ang buhay ng Panginoon. Alam na po niya. Naka-divide na po niya. Amen. Amen. Kaya yung word na, each one should give what he has decided in his heart. Yung the word na decided, hindi yan nagagawa sa loob ng church. Yung decision, galing ka sa factory, galing ka sa dorm nyo, doon ka nagdi-decide. Dadalhin mo na lang sa church. Ang iba, nagdi-decide pa lang doon sa church. Nandiyan ang basket. Ang gusto ko ibigay, Manon. Pag-unod niya 1 milyon, ay! Ano na yun? Not reluctantly, but cheerful giver. Nagagawa niya yan. Pag naihanda niyo na sa factory, naihanda niyo na sa bahay, dadalhin niyo na lang sa church. Lord, ito ang para sa iyo. Amen. Salamat. Ako, sa mga members ko sa Logos, sabi ko magdala kayo ng sobre sa bahay niyo pala. Salamat ako dahil marami kong sobre na nila-print. Kumunti! Pagtatapusan, Wala na balik. kumusta Brad? Ano mo naman, Pastor? Talaga. Alam na. Hindi naman lahat ganun. May Sunday, may month naman na. Pag yung finance, kumusta Brad? Pag gumaganong-ganon na yung finance ministry ko, iba na yun. Alam na rin. Pero pag pinumusta ko at medyo ang hirap nun, kasi puro minus. Minus pa lang ang tuloy. Ang hirap kaya sino sa finance ministry. Taas ang kamay, finance ministry. Taas mo kamay, finance ministry. Diba? Ang hirap mag-minus sa negative. Ang hirap. Pag sa XL mo ginamit yung nagpupula. Kahit anong gawin, pula talaga. Pag nagpula yan, sabihin lang yan. Nag-isip, ulang, wala. Matugo. Amen. Mga kapatid, sino po dito sa finance ministry? Huwag niyo na pong hayaan na tumawag pa si pastor sa inyo at hingin ang kanyang allowance. Ibigay niyo po sa inyong mga pastor ang nararapat po para sa kanya. Amen. Parang ang hirap ko si Brad. Sabi rin sa kabila, basta nandiyan pa kayo.
nakalimutan natin. Puro tayo tawanan dito. Okay. Double honor principle involves the member and the pastor itself. Halimbawa, 1 million ngayon. Aba, hindi lang dinoble, tiniripli pa. Ang tanong, ganito. Do the members of the church are faithful and cheerful givers? Kung ang church, ang characteristic ng church, hindi faithful, hindi cheerful givers, hirap yan. Mahirap i-release yun. At maghihintay yun ang pagkakataon na magkakaproblema at isusumbat lahat sa pastor. Kailangan magagawa natin ang prinsipyo ng double honor if you are faithful and cheerful givers. Next, how about the pastor? How about his family? Kapag in-increase ba, kapag dinoble, kapag tinreplay, nagbabago ba si pastor? Sino po ang mga, sino po sa mga members ang nakaka-experience na kayo naman ang dinidate ni pastor? Dahil kayo sa McDonald's, kain-kain. Hindi lang ha, hindi lang. Sino po nakaka-experience sa mga pastor na gano'n? Sino nakaka-experience sa pastor na nagayaya si pastor na magano? Amen. Ang iba kasi, gusto ng pastor na kayo naman i-treat. Akala naman ng mga member, ano kasi naman ng Lord ni pastor? Mamaya naman kami naman magbabayad ng ito. Mga kapatid, pag nag-invite si pastor, meron yun. Amen. Hindi mag-i-invite kayo kung wala. Amen. Amen. Pag niyaya kayo, saan po kayo? Pero, wait tayo. Okay. May nagbabago ba kayo, pastor? Dati generous, in-increase. Nagbabago ba kayo, pastor? Dati, ang pabango niya, Johnson's Baby Cologne. Wow, CK na. Okay, ba? But I mean, what I'm saying is that ang puso ng pastor na totoo din, hindi naman sa karakarakan na babago ng mga pagpapala sa kanya ng Panginoon. The more he was blessed, the more na nagiging giver din naman ang ating mga pastor. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.